Tayo po'y manatiling nakatayo. Ating pubuksan ang ating Biblia sa aklat po ng 1 Korinto, chapter 2, verse 15. Okay? Babasahin po natin to sa wikang Tagalog, wikang Pilipino at wikang Ingles. Sinisiyasat ng taong pinapanahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sino mang makakasiyasat sa Kanya. At sa wikang Ingles, ito po ang pagkakasabi. The one who is spiritual discerns all things, yet he himself is understood by no one. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangatawan, maging sa pribileyo na kami ay nagkasama-sama upang sa inyo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang aming dalangin, Panginoon, sa sandaling ito, kung paanong naging kaaya-aya, katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa inyo ang bawat awiting papuri at pasasalamat na aming pong inihandog. Pagpalain nyo rin naman po ang inyong salita na aming pong pagsasaluhan. Hayaan nyo yung banal na Espiritu ang siyang maging dakilang tagapagturo po namin. Kayo ang Diyos na umakay sa amin sa landas ng katwiran upang kami ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa inyo ng may kabanalan. At hayaan nyo ang salitang aming pag-aaralan ang siyang magpalaya sa amin sa lahat ng kasinungalingan ng kalaban sa aming pong buhay, upang kami, Panginoon, ay magamit niyo rin sa pagdala sa mga tao sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, gamitin niyo po lamang ang kasangkapan at tanging pangalan niyo lamang maitaas, maluwalhati at maparangalan sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. We will start a new series today for this month of October at ang pag-aaralan po natin ay about discernment o pagkaunawa sa maraming bagay. Okay? So ito po ang pag-aaralan po natin. Mahalaga na tayo po ay may discernment. Okay? Sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito, discernment is an integral mark of spiritual maturity. Mahalaga kung totoong tayo ay lumalago spiritually, ay alam po natin kung ano ang dapat po nating malaman. Alam po natin na may mga bagay sa mundong ito bilang tao, naunawaan natin in the natural, pero bilang anak ng Diyos, naunawaan natin in the spiritual. It is not just being able to distinguish what is right or wrong, true or false, but having to know what is of God and not of God. So hindi sapat alam natin na tama o mali, hindi sapat alam natin mabuti o kapahamakan, hindi rin sapat na alam natin na meron po tayong kaunawaan. Ang kinakailangan malaman natin kung ano ang mula sa Diyos at hindi mula sa ating Panginoon. Halimbawa, ang ating Panginoong Jesucristo, if you would read in Matthew chapter 4, after 40 days and 40 nights of prayer and fasting, the Holy Spirit Himself led Jesus into the wilderness upang siya po ay tuksuhin. At ang sabi ng salita ng Panginoon, nandun si Satanas, nag-aabang sa Kanya. Di ba nakakapagtaka? Nag-fasting ang Panginoong Jesucristo 40 days and 40 nights, pero ang Holy Spirit pa ang nagdala sa Kanya sa ilang na lugar upang siya ay tuksuhin ng dyablo, upang siya ay subukin ng dyablo. Alam nyo, pag-aaralan din po natin yan eh. Ano ba ang kaibahan ng test? Ano ba ang kaibahan ng trial? Ano ba ang kaibahan ng temptation? Ano ba ang kaibahan ng tribulation sa buhay natin bilang tao? Because in Jesus, kung siya'y nabubuhay, sinubok din po siya. Natukso din po siya. Siya rin po ay dumanas ng napakaraming kapigatian habang siya'y nabubuhay sa mundong ito. Tayo kasi bilang mga mananampalataya, kapag tayo po ay nakakaranas na ng iba't ibang uri po ng mga pagsubok sa buhay, pinanghihinaan po tayo. At ang katwiran natin, tao lang eh. Kaya lang, hindi tayo tao lang. Tayo yung mga anak ng Diyos at meron tayong kapangyarihan nagmumula sa Diyos upang labanan natin, upang mapagtagumpayan natin ang anumang gawa ng kalaban sa ating buhay. Naintindihan po ba natin? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Okay. Sa introduction po natin, discernment is an area where most Christians stumble. They exhibit little ability to measure the things they are taught against the standards of God's Word.
And they engage in all kinds of unbiblical decision-making and behavior. Okay? So, dapat maunawaan po natin to. Okay? Minsan nga, pagdating sa love life, wasak ang ating pong paninindigan tungkol sa salita ng Panginoon. Bakit? Gwapo eh. Bakit? Maputi, maganda, mahaba buhok, wasak. Okay? Samantalang hindi naman yun ang pamantayan ng salita ng Panginoon. Kaya anong nangyayari? There are many people inside the church, may problema sa pamilya, may problema sa asawa, may problema sa anak, may sarili pang problema. Kaya ang nangyayari ngayon, hindi nila fully nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay kasi yung day-to-day decision-making po nila ay hindi po nakapagdudulot po ng kaluguran sa Diyos. At ang totoo, they are not armed to take a decidedly biblical stand against unbiblical thinking and attitude that face them throughout their day. So, ibig sabihin nito, wala silang sapat na kakayanan para magpasya sa kanilang pang-araw-araw na buhay para malaman kung ano ba ang mula sa Diyos at hindi sa Diyos. Mamaya, pag-aaralan po natin in details kung ano-ano po ba to. So, pag-usapan po muna natin, what is discernment? Ano nangyari? Okay? What is discernment? Discernment is the ability to distinguish and make wise judgments guided by the Holy Spirit. So, ang pagkakaroon daw po ng discernment ay pagkakaroon ng kakayanan na magkaroon po tayo ng tamang pagpapasya sapagkat tayo po'y ginagabayan ng banal na Espiritu. Now, lahat po ng tao may kakayanang magpasya. Mapa ito ay tama o mali, mabuti o masama, mapa ito ay makadiyos o hindi. Pero bilang mga anak ng Diyos, tayong mga nananalig sa ating Panginoong Jesucristo, what makes us different from others is that tayo po, meron tayong patnubay ng banal na Espiritu. Di ba yung iba sa atin, bago po kumuha po ng board exam, o bago po kumuha po ng licensure exam, o di kaya bago po tayo, halimbawa, meron kang final exam, di ba, ang ginagawa natin, tayo magsisimba sa paniniwala natin na tayo babasbasan ng Diyos. Di ba, humihingi pa nga tayo ng panalangin, either sa pastor, sa pare, o kung sino man pwedeng manalangin para sa atin. Sapagkat nananalig po tayo na kapag ang patnubay ng Diyos ay kasama po natin, maaari tayo magtagumpay. Bakit? Sapagkat bilang tao, limitado yung kaya po natin gawin. Pero hindi na mga nangangahulugan dahil ikaw ay nagpa-pray, dahil ikaw ay pumunta sa church, o dahil ikaw po ay nagbasa ng Bible, o pinatungan ka pa ng kamay ng sino man lingkod ng Diyos, magtatagumpay ka na. Kasi, ibig sabihin, may sarili tayong bahagi sa ating katagumpayan at may bahagi din po ang Diyos. Oftentimes, hindi po naintindihan ng maraming tao po kasi yan. Kasi yung iba, sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Alam nyo ba, hindi po ganun nangyayari ngayon eh. Kasi maraming tao hindi na gumagawa. Nasa tao ang ngawa na lang ng ngawa. Pagkatapos ipinapaubaya na sa Diyos ang maraming bagay. Hindi po ganun. Ang totoo, nasa atin ang pananampalataya dapat. Kung tayo mananalig sa Diyos, yung bagay na hindi natin kayang gawin in the natural, Diyos ang gagawa nito sa atin. Anong kahalagahan ng discernment? The importance of discernment enables us to make decisions aligned with God's will, avoiding deception and distraction. Ibig sabihin, pagka tayo po ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo at nai-align natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos, malaki ang possibility hindi po tayo madaya. Bakit merong mga nai-scam? Sa pagnanais po nila na kumita pa ng mas malaki kesa dun sa meron po sila. Ano bang scam? Sa umpisa, padadamahin ka. Kaya ang gagawin mo ngayon, maglalabas ka ng mas malaking pera. Para na sa ganun, mas malaki yung papasok sa'yo. Maaring sa una, ikalawa, ikatlong buwan, papayag ka. Okay? Dahil binabalik sa iyo yung pera, pero biglang sasabihin sa iyo, alam mo,
kung ganitong halaga, 6 figures na yung ibibigay mo, lalo na kung 7 figures, nakasisiguro ko, mas malaki yung babalik sa'yo. Ikaw naman, nalasap mo na. Ang ginawa mo, bumili ka ng bagong cellphone. Ang ginawa mo, nag-upgrade ka ng mga gamit mo sa bahay. Kasi nga, malaki yung bumabalik sa'yo. Imagine, ang papangako sa'yo, 40 to 50%. So, ang gagawin mo ngayon, siyempre, maglalabas ka ng mas malaking halaga. At pag nailabas mo na yun na yun. Napakarami na pong mga na-scam. Yung iba nakakalungkot sapagkat buong retirement pay po nila, ininvest nila ron. Yung iba nakakalungkot sapagkat isinanla pa nila yung kanilang ATM para na sa ganoon ay meron lang silang mai-invest. Pero ano nangyayari? Dahil naghangad sila at hindi sila humingi ng patnubay sa Diyos, sila po inadaya ng kalaban. It brings distraction sa buhay nila. And oftentimes, kapag ka nakapanaig ang gawa ng kalaban sa ating buhay, damay ang ating pamilya. Damay ang mga taong malapit sa atin. Bakit? Sapagkat kahit na hindi mo kapamilya, mangungutang ka eh. Uutangan mo siya sa pag-aakala na kapag ka umutang ka sa kanya, maibabalik mo sapagkat nangako yung taong nagsabi sa iyo, invest mo dito, at pumayag ka naman, kaya ano nangyari? Mind you, there is a thin line that divides deception to the truth. Alam nyo ba kung gaano kanipis yung linya na yon na naghihiwalay sa katotohanan at saka sa pandaraya? Gabuhok po lamang. It's a thin line, okay? Limitation. So, hindi ka pansin-pansin in the natural. Kasi kung malalaman natin, kung ito'y pandaraya talaga, hindi naman tayo papayag na madaya po tayo, di ba? Kung malalaman nyo lang na yun nanliligaw sa inyo, ay magdudulot lamang na sakit sa inyong damdamin. May nabasa nga ako Hindi baling pangit, hindi naman magdudulot ng sakit sa iyong damdamin. Samantalang yung gwapo daw, lagi kang sasaktan. Okay? So, hindi naman dahilan yun para hindi kayo pumili ng gusto nyo, di ba? Kaya lang, ang point dito, gusto kong maunawaan natin, let us have the discernment that comes from God. Now, what is the process of discernment? Okay? The process of discernment involves prayer, seeking guidance from the Word, and revelation from the Spirit, and wise counsel from mature believers. As we go on today, pag-aaralan po natin to. Now, there are 2 types of discernment in the Bible. Number 1, is the wisdom discernment. Ano po ito? It's the ability to apply knowledge and experience for making wise choices. 2 things by which we learn. We learn because there are people who teaches us and they teach us out of their experience. And the second way by which we learn is we learn out of our own experiences. And oftentimes, pagka tayo po'y natuto sa pamamagitan ng sarili nating karanasan, masakit po yun. Diba? Halimbawa na lang, alam naman po natin yung kwento ng, diba? Yung alamat ng alitaptap. Okay? Sinasabihan daw po siya nung nanay niya na wag pupunta doon sa kandila. Ang nangyari, sumuway po yung alitaptap at ang nangyari po, pumunta sa kandila, nasunog po siya. At in honor doon sa namatay na yon, biniyayaan daw sila ni Bathala. Kaya meron pong firefly, yung may liwanag pag dilim. Okay? Kaya lang, mga katang-isip lang po yun. Kaya lang, ito pong gusto kong maunawaan po natin. Sabi ng 1 Kings chapter 3, verse 9, Now, give me wisdom and discernment so I can effectively lead this nation. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, kailangan po natin ng karunungan. Kailangan po natin ng kaalaman. Kailangan po natin ng katalinuhan para magawa po natin ng may buong tama. Si Solomon po ang tinaguriang pinakamarunong na tao sa buong mundo, next to the Lord Jesus Christ. Bakit po siya pinakamarunong na tao? Sapagkat hiningi po niya yon sa Diyos. Isang gabi, matapos pong ihandog ni Solomon ang lahat ng handog niya para sa Panginoon, nagpakita sa kanya ang Diyos at tinanong siya, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Halimbawa po ba sa atin, magpapakita ang Diyos at tatanungin tayo, anong gusto nating makamit sa Kanya? Naisip nyo na ba kagad kung ano yung sasagot ninyo? Boyfriend, girlfriend, sabi nung iba. Okay? Pambayad sa utang, sabi nung iba.
bahay, lupa, kotse, ganun ba yon? Si Solomon, hindi po siya humingi ng ganun. Si Solomon, humingi po siya ng karunungang nagmumula sa Diyos at kaunawaan sa kanyang puso. Kaya ano pong nangyari kay Solomon? Pinagkalooban po siya ng Diyos ng karunungan at kaunawaan sa kanyang puso. At ang sabi ng Diyos, dahil hindi ka humingi ng kayamanan, karangyaan, at katanyagan, kasama yon sa ibibigay ko sa iyo. And true enough, Solomon was the wisest and the richest king during his time. Gaano po siya kayaman? Simple lang naman. Ang buong palasyo po niya ay nababalot sa ginto. Okay? At hindi lang po yun. Ang lahat ng tao na bibisita po sa kanya mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo, dahil tanyag si Solomon, gusto nilang makita kung totoo yung napabalita kay Solomon na siya po ay punong-puno ng kayamanan. At nung makita po nila yun, sila mismo nagdala ng mga kayamanan nila bilang handog kay Solomon. Alam nyo ba, kahit na si Solomon po ay marunong, dumating din sa punto ng kanyang buhay na siya po'y sumablay. Pero bago po yun, gusto kong pakita sa inyo. Sa 1 Kings chapter 3, verse 18 to 26, makikita po natin na may lumapit pong dalawang nanay kay Solomon. At itong dalawang nanay po na to ay sabay na nanganak. Kaya lang, yung isang nanay, nagising po siya na patay na po yung kanyang anak. At yung isang nanay ay nakatulog naman at hindi niya napansin yung kanyang anak na yung namatay na bata ay ipinalit dun sa kanyang anak na buhay. So, lumalabas na yung namatay na bata ay nandoon sa pangalawang nanay at yung unang nanay, ninakaw po niya yung buhay na bata para angkinin na sa sarili po niyang anak. Dahil nagtalo po sila, dahil nanay kayo po nakakaalam, di ba? Yun ang malaking pagkakaiba namin mga lalaki. Okay? Mas alam ninyo kung totoong anak nyo po yung nanggaling sa inyo. Tama po ba? Dahil anak nyo po talaga yun. Sabi nga po ng biyenan ko, nakadugtong ang kanyang pusod sa pusod ng kanyang anak. Kaya alam na alam niya pag may ginagawang hindi tama yung kanyang anak. Now, ganun na nangyari po ngayon. Nagtalo po yung magnanay po na yun. Ang ginawa po nila, iniharap nila kay Solomon yung buhay na bata. Ngayon si Solomon, nakikinig po siya sa magkabilang panig. At ang sabi ni Solomon sa kanyang sundalo, bigyan mo ako ng espada, bigyan mo ako ng tabak. At ang ginawa po ni Solomon, itinaas yung bata. Sabi, hatiin na lang natin itong bata na to. Para na sa ganun, pareho kayong makinabang. Sabi nung totoong nanay, wag po, hayaan nyo nang mapunta sa kanya yung bata. Wag lang po siyang mamatay. Sabi ni Solomon, kunin yung bata, ibigay sa tunay na nanay. Bakit? Ang isang tunay na nanay may malasakit. Dito natin makikita yung wisdom, yung wise discernment na pinapatnubayan ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, there's a second type of discernment that is called spiritual discernment. It is understanding the spiritual realm to discern between God's truth and deception. Meaning to say, ito yung pagkakaroon po natin ng kaunawaan ng mga bagay ukol sa Diyos at mga bagay ukol dito sa natural. Sabi ng 1 Corinthians 2:15, at ito po ang theme verse po natin, the one who is spiritual discerns all things, yet he himself is understood by no one. Ang isang tao daw po na espiritual, nalalaman po niya ang maraming bagay. Nalalaman po niya ang mga bagay na tama at mali. Pero kahit ganun, may mga taong hindi nakakaunawa sa kanya. Now, pag-aralan po natin, there are 4 natures of discernment. At yung bawat bibigay ko po sa inyo ay mga Greek word po ito. Pero nandun naman po yung English explanation. Unang-una ay yung tinatawag po na anakrino, which means to discern what is spiritual or not. Malaman natin kung ano yung mula sa Diyos at hindi mula sa Diyos. Sabi ng unang 1 Corinthians 2:14, the person without the Spirit that does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Anong ibig pong sabihin ito? May mga tao, kahit na ilang beses pumunta sa church, kahit na ilang beses magbasa ng Bible, kahit na ilang beses makapakinig ng salita ng Diyos, hindi nila naunawaan. Bakit?
Kasi inuunawa lang nila ang mga bagay-bagay sa kanilang natural na kaisipan. Hindi nila inuunawa ito base sa Espiritu ng Diyos na sumasa kanila. Ano ba sabi ng salita ng Panginoon? Sabi ng 1 chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat na nagsitanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Alam po ninyo, lahat ng tao sa mundo, nilikha ng Diyos. Pero hindi po lahat ng tao, anak ng Diyos. Ang mga anak lamang ng Diyos ay yung nanalig at nagsitanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kilala ko naman si Jesus. At ano to, sa December 25, magbe-birthday na naman siya. Kaya nga hihingi ako ng regalo sa kanya sa birthday niya. Para na sa ganon, sa darating na 2024, magkakaroon ako ng bagong New Year's resolution para magbagong buhay. Kaya lang, di ba medyo may mali doon? Plus, hindi pa po ganon. May mga nakikita pa tayo na mga bahay, na sa labas ng bahay, meron pong nakakabit na tiles na picture ni Jesus at picture ni Mary. At merong mga tao na nananalangin, ang tawag nila kay Jesus ay Papa Jesus. Ang tawag nila kay Mary ay Mama Mary. Kung si Jesus ay Papa at si Mary ay Mama, mag-ano sila? Di ba may mali? Naintindihan po ba natin? Sa December 25 naman, Pastor, baby Jesus siya eh. Di ba may mali? Si Jesus ipinanganak ni Maria. At si Maria noon time, kaya po siya tinawag na mapalad, pinagpala sa lahat ng babae. Because when she bore the Lord Jesus Christ, she was virgin. Pero after niyang ipanganak si Jesus, si Joseph at si Mary, na siyang mag-asawa, ay nagkaroon ng pagtatalik, hindi na po siya Virgin Mary. Siya po ay Blessed Mary lang. Naintindihan po ba natin? So meaning to say, mga kapatid, yung mga tao na kumikilala kay Jesus, hindi nila kinikilala si Jesus as their Lord and Savior. Kinikilala nila si Jesus as baby Jesus, kinikilala nila si Jesus as Papa Jesus, but not the Lord and Savior of their life. So ano nangyayari po sa kanila? They only come to Jesus when they are in need. Tumatawag lang sila kay Jesus pag may problema po sila sa pera, pag may sakit sila sa kanilang katawan, o pag may matindi silang problema. Savior lang si Jesus Christ. But if we receive Jesus in our life as our Lord and our Savior, we don't make any decision na hindi po tayo kumukonsulta sa ating Panginoong Kristo. Why? Because He is our Lord. We don't make any major decision in our life na hindi po natin hinihingi ang Kanyang pangunguna sa atin. Bato-bato sa langit, ang tamaan po ay magbago. Kaya kailangan po natin tanggapin si Jesus. Because when we receive Jesus in our life, ito po yung tinatawag na born-again experience. Ang sabi ng Bible in John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ano sabi ni Nicodemus sa sumunod na verse in verse 4? Anong ibig sabihin nito, Panginoon? Ako po'y babalik muli sa sinapupunan ng aking ina para ako ipanganak na muli. Pero ano sabi ng John chapter 3 verse 5? Malibang ang isang tao ay panganak sa tubig at espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Nung una, sa verse 3, hindi niya makikita ang kaharian ng Panginoon. Pero sa verse 5, nilinaw na ng Panginoon, kinakailangan ipanganak ka sa tubig, kinakailangan ipanganak ka sa espiritu para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. It doesn't have anything to do with baptism, but it has something to do with reading the Word of God. Because John chapter 15 verse 3 says, you are already cleansed because of the words I have spoken to you. So dito natin makikita, ang mga nakakaunawa ng salita ng Diyos ay yung mga ipinanganak in the Spirit. That's why they are called born again. They can now understand what the Word of God says. Naintindihan na po nila. Pag nagbabasa sila ng Bible, hindi sila inaantok. Pag nagbabasa sila ng Bible, parang buhay na buhay yung sinasabi ng salita ng Panginoon. At parang uhaw na uhaw sila na kulang po yung kanilang binabasa para sila ay makontento sa pangungusap ng Panginoon. Yun po yung number 1. To discern what is spiritual or not. Number 2, yung tinatawag na diakrino. To discern or judge what is right. Sabi ng Luke chapter 12, 56 to 57, hypocrites, you know how to interpret the appearance of the earth and the sky. How is it that you don't know how to interpret this present time?
Why don't you judge for yourself what is right? Lahat po tayo may kakayanan umunawa. Di ba? Kahit na gabi, pag nakita po natin mapula ang langit, malaki ang possibility na umulan. Eh di lalo na pagka umaga, pagka ganitong oras. Pag nakita natin makulimlim ang langit, ibig sabihin nun, malaki ang possibility na umulan. Eh ngayon, makikita pa natin yung update sa cellphone natin, sa weather. Minsan sinasabi pa ng Google Weather o ng anumang app, sinasabi, by 2 p.m., it will rain. Tapos nakalagay doon yung chances of rain, 50%, 70%, 100%. Bakit? Because man in the natural can discern things. Kaya lang ba't sila tinawag ng Panginoon na hypocrite? Ba't sila tinawag ng Panginoon mapagbalat kayo? Sapagkat alam nila yung mga bagay sa natural, pero hindi sila marunong sa mga bagay na spiritual. Mga kapatid, marami po sa inyo. Marurunong kayo. And you already have excelled sa mga bagay na ginagawa niyo. Siguro nasusubaybayan po natin, napapanood po natin, yung mga mambabatas po natin, talagang magagaling sa kanila sila. At marami tayong mambabatas ngayon, mga bata pa. Yung isa nga sinabi, summa cum laude po ako. Di ba? Kaya lang, sila na marurunong, sila na may pinag-aralan, ginagamit din nila yung kanilang karunungan, yung kanilang pinag-aralan sa paggawa po ng hindi tama. Bakit? Nagpapasa po sila ng batas para sa kanilang pansariling kapakanan. Gumagawa po sila ng butas sa batas para yung walang sala ay magkaroon ng sala at yung may sala ay mapawalan ng sala. Di po ba mali? Kaya, this is the second type of discernment. To discern or judge what is right. Ikatlo, yung tinatawag po na diakrisis. To discern what is good and evil. Sabi ng Hebrews chapter 5 verse 14, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Mga kapatid, alam naman po natin ito eh. Halimbawa, okay, sa pang-araw-araw po natin na buhay, alam naman natin kapag tayo po ay nandaya o hindi. Halimbawa, na-late ka sa trabaho, di ba? Tapos, ang totoo, kaya ka na-late, hindi dahil traffic. Kaya ka na-late, late ka na nagising. Late ka na umalis ng bahay, kaya ka naipit sa traffic. Naintindihan po ba natin to? Eh, yung iba, traffic kasi. Okay? At yung iba, magme-message. Okay? On the way na po ako. Pero ang totoo, paalis pa lang ng bahay. Naintindihan po ba natin? Eh, mga kapatid, let us be honest. Kasi bilang mga anak ng Diyos, ito yung malaking pinagkaiba natin. We become responsible, we become accountable sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, yung sinabing born again, okay, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation. The old is past and the new has come. Ibig sabihin, may pagbabago sa buhay mo. Hindi mo kinukonsinte o hindi mo pinangangatwiranan yung mga maling gawa mo sapagkat ikaw ay nagbabagong buhay sa tulong ng Diyos. So, alam po natin, ako po ay hindi naging pastor para ako po ay mapaglalangan ng sino man tao. Nagkakamali ako, nagkukulang ako, nagkakasala ako, pero bilang lingkod ng Diyos, araw-araw ng buhay ko, humihingi po ako ng discernment mula sa Diyos. Humihingi po ako ng karunungan mula sa Diyos upang malaman ko kung ano ang mabuti sa masama. Pang-apat, okay, aesthesis, to have judgment, perception, to approve right things. Sabi ng Philippians chapter 1 verses 9 and 10, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Alam niyo ba, bakit mahalaga ang premarital counseling sa buhay po ng isang lalaki at babae na ikakasal? Kahit na desididong-desidido na silang magpakasal. Kahit na may namagitan na sa kanila, may nangyari na sila, at parang nabubuhay na sila bilang mag-asawa. Alam niyo ba kung bakit mahalaga na dapat may nagka-counsel sa kanila bago po sila ikasal? Sapagkat malalaman nung magkakasal kung sila ba ay karapat-dapat ikasal o hindi.
Alam nyo ba, yung sumunod kong kapatid, 1 year lang pagitan namin. Pina-counsel ko sa kaibigan kong pastor. Kasi at that time, okay, bagong mag-asawa pa lang kami ni Sister Cathy, sabi nung kapatid ko, Kuya, gusto na sana namin magpakasal eh. Bago pumunta ng Canada, yung boyfriend ko. Sabi ko, sige. Pero bago kayo magpakasal, magpa-counsel muna kayo. Hindi, sa naman kami, Kuya, kakasal kami sa civil. Kahit na, magpa-counsel kayo. Di kinounselan ng kaibigan kong pastor. After nilang counselan, straightforward, sinabi nung kaibigan kong pastor, sinabi dun sa lalaki, alam mo, hindi ka handa magpakasal eh. Kung ako sa'yo, huwag muna kayo magpakasal. Nasaktan po yung kapatid ko. At sinabi sa akin ng kaibigan kong pastor, alam mo, mahal kita, mahal ko yung kapatid mo. Pero kawawa yung kapatid mo kung ipapakasal mo doon sa boyfriend. And true enough, natuloy papuntang Canada yung boyfriend niya, pero naghiwalay po yung kapatid ko saka yung boyfriend niya. Engaged na sila. Naghiwalay sila. After po nun, nag-asawa yung kapatid ko at the age of 39. At the age of 40, magpo-41 po siya, nagkaanak po sila. Nung kinasal po yung kapatid ko na yun, wala ang mga magulang ko, wala ni isa man sa amin na mga kapatid niya ang nandoon. Kasi kinasal yung kapatid ko sa Bahrain. Siya lang ang nandoon at saka yung pong boyfriend niya na ngayon ay asawa niya na. Ngayon, sa Ilocos na po nakatira yung kapatid ko. At salamat sa Panginoon, kasing edad ni Miko, yung pamangkin ko po sa kanya. Isa lang po ang anak nila. In the natural. Diba? Ang sakit nun. Engaged na kayo, tapos may biglang magka-counsel sa'yo. Pagkatapos sasabihin, hindi kayo dapat makasal eh. Pero that spared my sister from having a lifetime commitment na pagsisisihan po niya. Ngayon, kasama po siya ng kanyang asawa na mahal po silang mag-ina. Ito po yung gusto kong maunawaan ninyo. Sometimes, we need to have the discernment that comes from God. Not sometimes. Every time, we need to have that discernment. Yung iba kasi, kaya ayaw i-involve ang pastor, ayaw i-involve ang mga magulang. Kasi, para sa kanila, nasa hustong gulang na sila para magpasya. Alam nyo, kahit na nasa hustong gulang tayo, kaya ibinigay ng Diyos ang ating mga magulang sa atin sapagkat mas alam nila kung anong mabuti sa atin at hindi ikapapahamak natin. Kaya ibinigay ng Panginoon ang mga pastor, ang mga nangangasiwa sa gawain sapagkat may patnubay sila ng Diyos. So, dito sa apat na to na pinag-aralan po natin, anakrino, diakrisis, and aesthesis. We all need this wisdom. We all need this discernment that comes from God. In closing, dito po tayo magtatapos. How to develop discernment in our lives. Sinabi ko na po ito kanina nung introduction at dito po tayo magtatapos. Unang-una, study God's Word. Mahalaga, pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. God's revealed will is found in His Word. At ang sabi nga po ng Acts chapter 17 verse 11, Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the Scriptures every day to see if what Paul said was true. Alam nyo, with today's technology, napakadali na lang po eh. Okay? Minsan nga may nagtanong sa akin, Pastor, ba't hindi ka na nagdadala ng Bible? Bakit tablet na ang dala mo? Di ba, nakakabawas ng kabanalan yun? Kasi hindi ka na nagbabasa ng Bible. Kapatid, eto nga pong tablet kong to, nawala. Kasi hindi ko matandaan kung saan ko nailagay. Kasi ginagamit ko lang po ito pag-araw ng linggo. Alam na misis ko yun, alam na mga anak ko yun. Hindi niyo ako makikita naglalaro sa cellphone. Ginagamit ko lang to kasi mas nalalakihan ko pag nagtanggal kasi ako ng salamin, hindi ko po mababasa to eh. Tapos pag hahawakin niyo ako ng Bible na ang liliit ng print. So,
gusto kong maunawaan ninyo, I am not justifying myself na gumagamit ako nito. I am not justifying myself na gumagamit ako ng cellphone. But what I want you to understand is, I know how to discipline myself when it comes to using these electronic gadgets in order for me to have a clear understanding of what God's Word is. Pero pansinin ninyo, yung ilan sa inyo na nandito, kailan nyo huling binuksan yung Bible app sa cellphone nyo? Kung hindi na kayo nagbabasa ng Bible. Kailan kayo huling nagbukas ng Bible? Alam nyo yung Bible nyo, baka pag hinawakan nyo ngayon, kailangan nyo munang ipagpag eh. Sa dami ng alikabok. Pero yung cellphone nyo, malagkit na malagkit. Kasi yung langis nung daliri ninyo nandun. Plus yung mukha pa ninyo pagka tumawag kayo. Diba? Panay papunas nyo ng ganyan. Kasi kasaswipe nyo, malagkit na. Pero yung salita ng Panginoon, asan makikita yon? Kasi nasasanay tayo, meron pong ganito, meron po tayong binabasa, meron na ipoproject. Pero mga kapatid, yung mga Berean Christians, sila mismo, after nilang madinig, nagturo si Paul, sila mismo, pag uwi nila sa bahay nila, nagbabasa po sila. Pangalawa, we need to pray. Why? When we pray, we get intimate with God. Di ba ang Panginoong Jesucristo, bago po siya bumaba mula sa bundok, nananalangin po muna siya. At pagbaba niya, pagka siya po ay nagminister sa tao, instantly, okay? In just an instant, gumagaling yung mga tao. Lumalayas yung mga demonyo. Okay? Nakakalakad yung mga pilay. Nakakakita yung bulag. Bakit? Sapagkat nakipagniig po siya sa Diyos. Then after niya mag-minister, anong gagawin niya? Magpe-pray din po siya ulit. That is how we receive discernment. And pangatlo na napakahalaga, accountability. Being there when needed. Yung kapag kakailangan tayo, we make ourselves available. Ano sabi ng Galatians chapter 6 verse 1? Brothers and sisters, if a person is caught doing something wrong, you who are spiritual should restore someone like this with the spirit of gentleness. Watch out for yourselves so you won't be tempted too. Anong pinapakita po sa atin ng salita ng Panginoon? Kinakailangang magmalasakitan po tayo. Pastor, napaka-busy po ninyo kasi. Okay, at sabi nga ni Sister Day, Pastor, alis kayo ng alis. Saan pa kayo pumupunta? Okay, hindi po ako nagliliwaliw. Hindi po ako namamasyal. I'm doing ministry for the Lord. At alam nyo ba, nung Sunday na-invite po kami, invite ako as speaker ng isang church dito sa Cabanatuan. Okay? Sabi sa misis ko, pag uwi na lang natin, mag-drive-thru na lang tayo para di na natin lutuin pa yung pagkain ng mga bata. Ang hindi ko po ine-expect, 4 na oras yung anniversary. Nagsimula na alas 4, 8:15 nang matapos. Doon pa lang magpapakain. Yung mga anak po namin, message na yung asawa ko, magsaing ka na, Miko. Pag uwi po namin, buti na lang, hindi na po kami kumain doon, umuwi na kami kagad. Galing pa ako ng baliwag no. Ba't ko po ito kinikwento sa inyo? Because kahit gaano po ako kabisi, pag humingi po kayo ng oras sa akin, hindi maaring hindi ko kayo bigyan ng panahon. Bakit? Mga anak ko kayo sa pananampalataya. So don't you ever give an excuse, busy ka kasi, Pastor. Hindi po totoo yun. I will not be busy for my family. Pag nag-message ang misis ko, kahit kausap ko po si Gob, hindi pwedeng hindi ko sagutin ang misis ko. Misis ko yan eh. Naintindihan niyo po ba? Pag nag-message ang anak ko sa akin, hindi pwedeng hindi ko sagutin ang anak ko. Anak ko po sila. Ganon din po kayo. Hindi pwedeng hindi ko kayo bigyan ng panahon. Bakit? Anak ko kayo sa pananampalataya. Kaya lang it works both ways. Kung paanong nakahanda ako to give myself to every one of you, sana ganon din po kayo. Bakit nagiging masakit para sa aming mga naglilingkod sa Diyos? Bakit kami nasasaktan? Kasi pinapahalagahan namin kayo, pero kayo, hindi nyo nasusuklian yung pagpapahalaga na ginagawa namin sa inyo. Kaya lang ganun talaga eh. Ang Panginoong Hesus nga 12 yung kanyang disciples, may isa pang naghudas. Di po ba? 2 yung nagtatwa sa kanya, si Pedro at saka po si Judas. Si Judas, ibinenta po siya.
Pero si Pedro, bakit nakabalik? Nagsisi. Si Judas, bakit hindi po nakabalik? Sapagkat emotional lang po siya. Alam niyo mga kapatid, we have to receive spiritual discernment as coming from the Lord. Marami tayong ginagawa sa araw-araw ng ating buhay. Mamaya, I would ask you to fill up the personal spiritual journey evaluation form. Kasi gusto kong maunawaan, ano ba ang status ninyo sa inyong pananampalataya sa Panginoon? Ito po ay ginawa kong evaluation din sa sarili ko at hihilingin ko kayo, gawin niyo rin po ito na makatotohanan. Okay? Huwag kayong mahihiya na sagutan ng tama yun. Kasi pag nasagutan niyo ng tama, di ba pagka tayo kumonsulta sa doktor, sasabihin sa atin ng doktor, ito ba nararamdaman mo? Ito ba, sumasakit ba yung lalamunan mo? Nahirapan ka bang huminga? Okay? Nahihilo ka ba? Ay, hindi po. Ay, hindi po. Ba't ka pa kumonsulta sa doktor kung hindi lahat? Di ba? Sasabihin ng doktor sa'yo, ito ba? Opo. Ito ba? Ay, hindi naman po talaga. Pero minsan nakakaramdam po. In that case, bibigyan tayo ng prescription drug ng doktor. Base sa katotohanan ng pagsagot natin sa diagnosis na kanyang ginagawa sa atin. Pag sinagutan natin ng tama, yung personal spiritual journey evaluation po na yun, malalaman natin paano ko po kayo tutulungan, paano din po tayo aabutin ng ating Panginoon. In conclusion, discernment, whether natural or spiritual, is made available by God to His children. All we need is to ask Him. Yun lang po ang kailangan po natin. Hingin natin sa Diyos. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 3, by His divine power, the Lord has given us everything we need for life and godliness through the knowledge of the one who called us by His own honor and glory. Mga kapatid, gusto kong maunawaan ninyo. Perhaps there are some of you, first time yung dumalo sa gawain pong ito. Pero I want you to understand, ang Diyos, hindi po nagbibiro sa atin. The moment na tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos, hindi maaaring hindi kumilos ang Diyos sa ating buhay. Kagabi po, nandun po kami sa Freedom Park, nangaral po kami ng mabuting balita. And every weekend, gagawin po namin ito. And I am challenging every one of you. May nakita po ako ron, may nagmano sa akin. Kasi kinasal ko pala sila. Ako sabi sa akin, Pastor, pwede ba sa November, i-dedicate mo naman yung anak namin? Ganun naman ang trabaho namin eh. Kami mga pastor, KBL, alam ni Pastor din yun. Ano yun? Kasal, binyag, libing. Hanggang libing, nandun po kami. Tapos maya, may lumapit na naman. Dati po kaming Christian eh. Tapos in-invite ko po. Sabi ko, dyan na lang pala kayo sa Kapitan Pepe. Nasa church din po. Nasa Kapitan Pepe rin po yung church. Pag-pray nyo pa ako, Pastor, para umattend ako sa church. Christian ka dati. Kinakailangan pag-pray pa kita para umattend ka sa church. Sa loob-loob ko, hindi ko na po sinabi yun kasi 65 years old na eh. Kaya lang kung totoong Christian ka, bakit hindi mo magawan lumapit sa Panginoon? What's wrong? Diba? Kung totoo tayong anak ng Diyos, hindi tayo dapat natatakot lumapit sa Diyos. Kaya lang mga kapatid, bakit may mga tao natatakot magsabi ng totoo sa kanilang mga magulang? Kasi alam nila, una, baka mapagalitan sila. Pangalawa, alam nilang nasasaktan ng kanilang mga magulang. Pero, ang hindi nila alam, kahit na ano pang ginawa nila, tanggap sila ng kanilang magulang. Bakit? Hindi sila pwedeng itakwil ng kanilang mga magulang. Ganon din po ang Diyos. Kahit nakatulad tayo ng alibugahang anak na tumalikod sa Diyos, the moment we make a decision to come back to God, God is open arms to receive us. This morning, I want you to understand this. All we need to do to have discernment is to ask God that He gave it to every one of us. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Can we bow down our heads? Can we close our eyes? At sa sandali po ito, can we be honest to God? Marami na tayong maling pagpapasya, napahamak na tayo.
Marami ng bagay na ibinigay sa atin ng Diyos na nawala sa atin. Dahil sa kapabayaan po natin. Dahil nagkamali tayo. Tamang may tao na nandaya sa atin. Maaring sarili pa nating kapamilya, kamag-anak. Pero the reason why we were not able to discern is because we relied in our own understanding. But if today, matututunan po nating magpakumbaba sa harap ng Diyos. Matututunan po nating ilagak sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin. At matututunan po natin hingin ang karunungan nagmumula sa Kanya. Ang discernment upang hindi na tayo madaya ng kalaban. I guarantee every one of us today, God is more than willing to help every one of us. Pero kinakailangan maging makatotohanan to sa ating sarili. Kung kayo'y naniniwala na ang Diyos ay nakahanda pong pumatagpo, abutin tayo. Maaari po bang sa inyong kinalalagyan, taas niyo ang inyong dalawang kamay sa Panginoon? Maaari po bang sa inyong sariling pangungusap, kausapin natin ang Panginoon? Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Humingi tayo ng habag at awa sa Diyos para maitama natin ang ating mga pagkakamali. At humingi din po tayo ng karunungang nagmumula sa Diyos para simula sa araw na to, sa bawat hakbang na gagawin po natin, kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kilala ninyo ang bawat kapatid ko na narito. Alam ninyo ang takbo ng pamumuhay ng bawat isa po sa amin. At hindi lingid sa inyong kaalaman na marami na po kaming mga naging pagkakamali. Sa oras pong ito, kami ay humihingi ng tawad sa inyo. Lalo na sa mga pagkakamali na nagdulot ng kapighatian sa kalooban ng mga taong mahal po namin sa buhay. Maaring ito'y sarili po naming asawa, anak, magulang, kapatid, mga kamag-anak, o mga kaibigan na nagtiwala sa amin o pinagtiwalaan namin. Pero dahil sa aming kapabayaan, nagkaroon po ng hindi tamang pakikipag-ugnayan sa kanila. Sa umagang ito, dalangin namin kahabagan niyo po kami. Bigyan niyo pa kami ng panibagong pagkakataon upang maitama namin ang aming mga naging pagkakamali. At ngayon, inihingi namin ang patnubay ng banal na Espiritu. Sapagkat sinasabi na inyong salita, by your divine power, you have given us everything we need in life so that we may live godliness and we may have the knowledge that comes from you so that we become victorious in our life. Panginoon, salamat sapagkat limitado ang aming kayang gawin sa natural. But in the Spirit, you are able to do exceedingly abundantly above all which we can ever think or imagine, but according to the power that works within our lives. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, I am praying, let the Holy Spirit minister to every one of us. I am praying, let the Holy Spirit fill every one of us. I am praying, lead us into your path of righteousness for your name's sake. Lead us into your way of everlasting, that we may live our life holy and pure unto your holy name. Salamat po, Panginoon. At pagpalain po ninyo ang bawat isa ngayong umagang ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you His peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo po muna kayo. Dahil ngayon po ay First Sunday, meron po tayong pagsasalo-salo ng banal na hapunan. Ito po ay ating ginagawa every First Sunday sapagkat nasusulat sa salita ng ating Panginoon na as often as we do this, we commemorate
not just the suffering of the Lord Jesus Christ and His death on the cross, but we also declare the coming of the Lord Jesus Christ. Pero bago po natin ito kainin at inumin, kinakailangang saliksikin po muna natin ang ating pong sarili. Kapagkat nasusulat sa salita ng Panginoon, kinakailangan siyasatin natin ang ating sarili sa anumang bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon upang tayo po ay hindi hatulan ng ating Panginoon. So sige po, i-distribute po ng ating mga kapatid. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Tayo po lahat ay tumayo. Ang tinapay at ay juice, sumisimbolo lang po sa katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Bago po natin ito kainin, dalawa lang po ang pamantayan ng church. Una, kinakailangan tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang ikalawa ay wala po tayong kasalanang ipinamumuhay sa ating sarili. What I mean by that is that alam natin sa ating sarili, nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero kung alam ninyo that you are living a life of sin, may mga bagay kayo na hindi pa naisusuko sa Panginoon, huwag po kayong kakain ng tinapay at inom ng juice. Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon sa unang Korinto chapter 11 verse 27, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng taong kanyang sarili bago siya kumain tinapay at uminom ng kopa. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang masasakitin at may ilang mga namatay na. So kung kayo po ay kumuha ng juice at ng tinapay, ngayong araw po na to, sabay-sabay po natin itong kakain. Taas po natin ang ostya. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Sus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiro sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat simbolo ng tinapay na to ay ang katawan ni Kristo na binayubay sa krus ng Kalbaryo upang sa bawat latay, sugat na kanyang tinamo ay magkaroon, Panginoon, ng kagalingan ang aming pong karamdaman at magkaroon, Panginoon, ng kabayaran ang lahat ng aming kasalanan. Sabay-sabay po natin kainin. Hawakan po natin ang kupita. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat simbolo ng Diyos na ito ay ang dugo ni Kristo na tumigis sa krus ng Kalbaryo
upang hugasan at linisin ang lahat ng aming kasalanan at karumihan. Sa aming pag-inom, Panginoon, tulungan niyo po kami na mapanatiling malinis po namin ang buhay na minsan niyo nang pinatawad, ang buhay na minsan niyo nang nilinis. Kaya tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na pahalagahan ang lahat ng ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay po nating inumin. Salamat po, Panginoon, alinsunod sa utos na ibinigay ninyo sa inyong mga alagad. Kami po ngayon ay nagsalo-salo ng banal na hapunan upang gunitain ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. At higit sa lahat, upang ipahayag na siya'y muling babalik upang sunduin ang bawat isa sa amin at dalhin sa kanyang kaharian. Kaya naman ngayong umagang ito, bigkisin niyo kami sa isang pag-ibig na nagbumula sa inyo. Loobin ninyo, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin ay datnan niyong nagkakaisa, nagmamahalan, nagpapatuloy. Sapagkat mapalad ang bawat isa na darat na niyong gumagawa para sa inyong kaharian. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Thank you for joining us. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo as we continue our series regarding discernment. God bless you po.